Naglabasan na naman mga kababayan yung mga anti-US movements kasi bumibisita po sa ating bansa si US State Secretary Antony Blinken. Linagyan po ng sungay si Blinken. Junk Edka, US troops out now. The same group po. Imbis tumulong mga kababayan na ipaglaban yung atin pong territory, ang tumutulong sa atin po para sawatain po ang pang-abuso ng China. Ayun pa yung gustong palayasin. Talaga naman na niya, Mr. Maravillas. Ano ang asahan mo? Yun mismo yung sponsor nila, Mao Zedong. Yun nga po. Kaya wag tayo na makikinig sa kanila pong mga propaganda. In fact, yan po yung dahilan kung bakit na-involved din po yung China. Dati, hindi man po tayo pinag-interesan ng China. Mula nang dumakas nung panahon ni dating Pangulong Marcos, yung mga anti-US movements at diretsong napalayas po yung US bases po dito sa ating bansa. Doon nagsimula po yung pagpasok sa ating territory ng China. Bakit po? Mao Zedong nga po ang ideology nila. Chinese ideology, Lenin, Mao Zedong. Tama ba? So sila mismo po mga kababayan yung nagpahamak sa ating bansa. Pinahina, ginulo yung ating bansa po. Umina yung ating defense. Kasi nga po, pati yung Senado, yung mismong gobyerno po na-infiltrate. Ang daming mga senador ang kasama sa nalason yung isipan sa kanilang mga rhetorics. Ayon, nang palayasin yung US bases, ang nagtatagpo ng military base sa South China Sea, yung China na, ang masaklap mga kababayan, yung lupa na ginamit po sa construction dyan ng kanilang military base, galing pa sa ating mga kabundukan, nakipagsabuatan yung mga negosyanteng Chinese, yung nag-supply, at pati yung mga ilang local officials, pinaintulutan po yung pagtibag ng mga kabundukan natin parang gawing artificial island dyan po sa South China Sea. Ito yung mga pinagsasabi nila. Yung pagbisita daw mga kababayan ni Blinken dito sa ating bansa is a ploy to hike US military presence in the Philippines. Talagang yun naman talagang sadya mga kababayan. Di man yun tinatago ng ating gobyerno. Kaya nga may enhanced defense cooperation with America at may mga additional EDCA sites tayo. Gusto na nga natin mga kababayan sana punuin ang buong Pilipinas, di lang yung iilan lang siyam sa buong Pilipinas. Dapat dagdagan po, gawing 20 siguro na mga EDCA sites. At sabi nga natin, lagyan na po ng mga nuclear warheads as nuclear deterrence against China po. And our treaty ally, purposely nag-iikot po sila dito ngayon. Galing siyang South Korea si Blinken, tulad ng kwento natin kanina, then dumiretso po dito sa atin. Tapos gusto ninyong palayasin. Bakit? Kaya ninyong i-defend yung ating bansa laban sa China? Di ba hindi? Kayo nga yung naging instrumento kung bakit tumina yung ating defense. Ginulo ninyo yung politika. Tapos inakusapan nila mga kababayan ng pagtraidor yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Bayan likewise accused President Ferdinand Marcos Jr. of treasonously advancing such interest of the U.S. in Asia-Pacific by shamelessly offering the Philippines as an extension of the U.S. military network. Anong sinabi ninyong pag-traidor? 1951 pa yung tratado at approve ng ating Senado siya. Noon pang panahon, di pa kayo pinanganak. Paano pag-traidor? Ang pag-traidor, pag wala tayong ginawa, at hayaan natin yung China na magkinabang sa ating resources dito at effortlessly maagaw yung ating territory, yan ang traidor.
Bakit hindi ninyo yan sabihin kay Maudigs at sa mga minions niya, yung ginagawa ni Digong noong panahon, wala kayong sinasabi. Siyempre naman Mr. Maravillas, alams na. It further expressed suspicion about the United States' real intention for intensifying ties with the Philippines while the archipelago faces rising tensions in the West Philippine Sea. Huwag na kayong magsuspetsa, i-confirm na ninyo kasi yun man talaga. Suspicion na kalukuhan. Hindi man tinatago ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan mismo yung sinasabi na talagang yun ang intensyon niya. I-engage yung treaty ally natin na lalong palakasin yung kanilang puwersa rito. Kasi tayo mahina. Humina kasi yung mga kaalyado ninyo na mga dating leaders ng ating bansa, lalo na si Coricong, yun ang naging dahilan. Pinabayaan yun yung ating defense. Nakinig kasi sa inyo. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi makinig sa inyo. Matalino yung ating Pangulong Bongbong. Hindi tulad nito mga kaalyado ninyo na nauto. Tingnan ninyo yung ating kalagayan ngayon. So ito mga kababayan yung sinabi ni DFA Chief Enrique Manalo. Ang challenge niya is how to sustain, elevate US-Philippines alliance. Walang tago po dito at hindi ito pag-traidor. Mali-mali yung mga sinasabi ninyo. Yung mga totoong traidor, hindi ninyo pinapagalitan. Yung may totoong pagmamahal sa ating bansa na humihingi ng tulong sa mga legal allies natin, sinasabi ninyong pag-traidor, tinatawag ninyong traidor. So sabi po ni Secretary Manalo, salamat niya sa pagbibisita sa atin ni US Secretary of State Antony Blinken sa kanilang support with regard to recent incidents dito sa South China Sea. Ang ating bansa niya is committed to managing disputes in accordance with a rules-based order. Kasi alam naman ninyo po, problematic ngayon dito sa West Philippine Sea. So sabi ni Blinken sa kanyang pahayag, we have shared concerns with China's actions that threaten our common vision for a free and open Indo-Pacific. Ito anyang waterways are critical sa interest ng region, the United States at sa buong mundo. Kaya po, pati yung Japan po, may trilateral meeting po bukas. Yung foreign minister naman po, si Kamikawa, Japanese foreign minister, makikipag-trilateral meeting dito po sa Manila with the foreign secretary, Manalo, Blinken ng Amerika. And afterwards, mga kababayan, sa April 11, yung ating Pangulong Bongbong Marcos naman, inimbita ni President Biden, kasama din sa inimbita po, top-level meeting na yon, si Japanese Prime Minister Kishida. Ito pa rin yung topic po, itong West Philippine Sea. So during the visit mga kababayan, Blinken also reiterate the US government's ironclad commitment to its alliance with the Philippines, according to the US Department of State. And currently, the Philippines has 3 defense treaties with the US, Mutual Defense Partnership, yung Visiting Forces Agreement, at saka yung Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. So natutuwa po ang maraming mga mamamayang Filipino kasi pinapakita ng ating treaty ally, seryoso sila sa issue na ating kinakaarap dito sa West Philippine Sea. At ito po ay isang malakas na mensahe laban po sa aggressive actions ng China. So yan man lang po ang mga latest development ngayon na nakuha po natin para sa ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.